Hanggang binti na ang bahasa, labas ng bahay. Nang ihagis ni Mama Consuelo ang jacket ko sa paanan ko na parang basura, ayaw daw niyang madumihan ang balkonahe niya. Kunin mo ang mga anak mo at lumayas kayo, sigaw niya. Yumuko ako ng pinakamabilis na kaya ko, habang yakap-yakap ko pa rin sa dibdib ko ang isa kong anak. Hinablot ko ang jacket gamit ang isa kong kamay. Hindi ko pa man ito tuluyang naisusuot. Itinulak na ni Dante ang pinto para mas mabuksan ito sa likod ng nanay niya. Ang mga sinelas ko, yung ginagamit ko lang pagkukuha ng mail sa labas, ay nandun pa rin. Isinuot ko ito kahit nang ginig ang mga kamay ko. Karga ko ang dalawang sanggol kaya hindi ko na nagawang ayusin ang sarili ko. Hindi iyon sapat. Hindi sapat laban sa napakalamig na gabi at malakas na hangin at ulan. Lalo na't bukas ang jacket ko at nakatsinelas lang ako. Pero mas mabuti na iyon kaysa sa wala. At sa pakakataong iyon lang ang may oras akong damputin. Binasak ng boses ng biyanan ko ang malamig na hangin. Sapat ang lakas para magising ang kambalsam nga bisik ko. Unang umiyak si Eliana. Namumula ang maliit niyang mukha sa lamig. Sumunod si Enzo makalipas ang isang segundo. Mas mahina ang iyak niya. 10 araw pa lang siyang isinisilang sa mundo. Pero natututunan na niyang ang mundo ay pwedeng tumalikod sa iyo ng walang pasabi. Nakatayo ako roon sa basang driveway ng bahay na tinirhan kong 2 taon. Yakap ang 2 bagong silang na sanggol sa dibdib ko. Bukas ang jacket ko na nakapatong lang sa manipis na duster. Ang mga paa ko ay unti-unti nang lumulubog sa baha habang pinapanot ko ang asawa kong isara ang pinto sa likod ng nanay niya. Nang hindi man lang lumilingon sa akin, hindi man lang natinag si Dante. Iyon ang bahaging hanggang ngayon ay nakabara pa rin sa dibdib ko kahit lumipas na ang matagal na panahon. Hindi ang lamig, hindi ang paninigaw ni Consuelo, kundi ang panunot sa lalaking pinakasalang ko. Nakatayo sa pintuan ng sarili naming bahay, habang ang mainit na ilaw ay nakmumula sa likod niya. At piniling isara ang pinto sa sarili niyang maanak na parang magabasurang itinapon na niya. Akala nila wala na akong ibang mapupuntahan. Akala nila Iza lang akong naghihikaos na freelance designer na hirap magbayad ng upa. Na umasa sa pamilya Perez para sa bawat diaper, bawat pagkain, at bawat hininga ang ginhawa na natitira sa akin. Wala silang kaide-ideya kung sino talaga ang kaharap nila. At bago matapos ang kwentong ito, hinding-hindi na ito makakalimutan ni Dante at ng nanay niya. Ako si Bianca Carpio. At 10 araw bago ang gabing iyon sa gitna ng bagyo, nanganak akong kambal sa isang kwarto sa ospital. Kung saan chinek ngang asawa ko ang cellphone niya ng 43 beses. Sa loop ngang 11 oras kong paglalabor. Binilang ko, kapag nakaiga ka ron, nakakapit, sarili senehe kama. Habang pakiramdam mo ay pinupunit ang katawan mo para magluwal ngang 2 buhay. Ang pagbibilang ang tanging paraan para hindi mabalif ang isip mo sa sakit. 43 beses. Lumiwanag ang muka niya dahil sa screen ng phone niya. Habang isang nurse ang may hawak sa kamay ko dahil hindi niya ito hinahawakan. Sinabi ko sa sarili ko na baka stress lang siya. Kabangang isang bagong tatay. Marami akong sinabi sa sarili ko nung magataong iyon. Dahil iyon ang ginagawa mo kapag ibinuhos mo ang buong buhay mo sa isang kwentong kailangan mong paniwalaan na totoo. Ito ang kwentong kailangan mong maintindihan muna. Dahil walang makakaroon ng saysay sa mga nangyari kung hindi mo ito alam. 3 taon na ang nakalipas, nakilala ko si Dante Perez sa isang charity gala sa Makati. Nandun ako bilang kinatawan NG sang boutique design firm. O kahit papaano, iyon ang nakasulat sa calling card ko. Ang hindi nakasulat doon ay sa akin ang kumpanyang iyon. Itinayo ko iyon mula sa wala. Nagsimula sa mga hand-drawn sketches na ibinebenta ko mula sa isang inupahang studio apartment nung 24 na taong gulang ako. Pinalago ko ito hanggang sa maging isang pangalan na pinag-usapan ngang mamayayamang kliyente. Sa mga kwartong hindi ko man lang pinapasukan. Nag-design ako gamit ang isang profesional alias Hian Alcantara. Isang pangalan na ginawa ko noong takot pa ako na baka hindi ako seryosohin ng matao. Kung malalaman nilang isang 20 anyos na babaeng walang formal na degree sa arkitektura ang nasa likod ng gawa ko,
Ang alias na iyon ang naging baluti ko. Walang sinuman sa mundo ni Dencheng na kapag yugnay kaibiyang kakarpyo. Ang tahimik na babaeng dumadalo sa mga family dinner na nakasuot ngang ukay-ukay na blazer. Kay Rian Alcantara, ang sikat na designer na may waiting list na umabot ng 18 buwan. Hindi ako nagsinungaling tungkol sa tagumpay ko. Hindi ko lang ito ipinakmayabang. May pagkakaiba iyon. Kahit pag ginugol ng Pamilya Perez ang susunod na 3 taon sa pagtangging makita iyon, lumaki ako na ang pera ay palaging pinagmumulan ng tahimik na kahihiyan sa bahay namin. Ang nanay ko ay naglilinis ng maopisina sa gabi at nananahi sa araw para may tawid kami pagkatapos kaming iwan ng tatay ko. At tandang-tanda ko pa ang partikular na tingin ng ilang kamag-anak namin sa lumang damit ng nanay ko, sa mga putpot niyang sapatos, sa maingat niyang pakbibilang ng barya sa palengke. Ipinangako ko sa sarili ko noong bata pa ako na magtatayo akong isang bagay na napakatibay, para wala nang makatingin sa akin ng ganon ulit. Hindi ko lang inakala na ang bersyon ng tagumpay na binuo ko ay siya ring magiging bagay na itatago ko sa lalaking pinakasalan ko. Dahil may isang lumang sugat sa akin na nag-aakalang ang pagmamahal ay nasusukat sa kung sino ako, kahit wala akong pera. Ang sugat na iyon ang nahanap at diniinan ng Pamilya Perez nang hindi nila namamalayan. Napakabait ni Dante noong gabing iyon. Maasikaso sa parang sikat ngang araw pagkatapos ng maraming taon ng malalamig na meeting sa mga kliyente at mag-isang pagtatrabaho sa gabi, nagtanong siya at talagang nakinig sa mga sagot ko. Pinatawa niya ako ng sobra sa gala na iyon kaya sinabihan, kami ngang isang waiter na hinaan ang boses namin. Unti-unti akong nahulog sa kanya, gaya ng paglubok mo sa isang maligamgam na tubig nang hindi mo namamalayang abot na pala ito sa balikat mo. Hindi ko siya itinama nang isipin niyang ang simpleng pananamit ko ay nangangahulugang maliit lang ang kinikita ko. Hindi ko ipinaliwanag na ang maliit na design gig na nabanggit ko ay isa palang kumpanya na may 12 empleyado at may makontrata sa mga kliyenteng may elevator sa loob ng bahay. May isang maliit at tahimik na bahagi ko na gustong mahalin ng hindi nakakabit sa tagumpay ko. Gusto kong malaman kung pipiliin ba ako ni Dante Perez kahit wala akong may pagmamalaki. Nakuha ko ang sagot ko. Kinaunti lang ng 3 taon at 2 bagong silang na sanggol bago ito dumating. Hindi ako kailanman nagustuhan ni Consuelo. Malinaw iyon mula pa sa unang dinner namin. Nang tingnan niya ang damit ko na nabili ko lang sa department store. At sinabi ng sapat ang lakas para marinig ng buong mesa. Aba, hindi pala pumipili si Danteng babae dahil sa bank account nila, ano? Tinawanan ko lang iyon nun. Pero hindi na ako natatawa ngayon. Pinatakbo ni Consuelo ang Pamilya Perez na parang isang korporasyon na siya ang permanenteng chairwoman. Nag-iwan ang yumaong tatay ni Dante nga, katamtamang yaman at isang naghihingalong negosyo ng mabutik resort. 3 maliliit na resort sa Tagaytay at Batangas na sinusubukang isalba ni Consuelo sa loob ng isang dekada. Gamit ang purong katigasan ng ulo at sunot-sunot na desperadong pag-utang sa bangko. Mahal na mahal niya ang pagpapanatili ni imahe. Mahal na mahal niya ang pag-control. At napagdesisyonan niya sa unang buwan pa lang ng pakakakilala namin na ako ay isang babaeng nakapangasawaeng mayaman. Isang babaeng kailangang kontrolin, bantayan at kalaunan ay alisin kapag natapos ko na ang anumang silbi na inisip niya para sa akin. Hindi ko siya inaway para magkaroon ng lugar sa pamilyang iyon. Tahimik ko lang binuo ang buhay ko kasabay nila. Nagtatrabaho mula sa isang maliit na kwarto sa bahay na binili namin ni Dante. Isang bahay na sa papel ay nakapangalan sa aming dalawa, pero ako ang nagbayad ng 70% ng down payment. Gamit ang ipon na hindi ko kailanman sinabi kung saan nanggaling. Alam ni Dante na may ipon ako. Hindi siya nagtanong kung makano. Hindi ko rin sinabi. Kung babalikan ko, ang pananahimik na iyon ay hindi pagiging malapit sa isa't isa. Iyon ay 2 taong nagtatayo ngang kasal sa magkahiwalay at hindi pinagsasaluhang katotohanan. At ang mga katotohanang hindi pinagsasaluhan ng matagal ay kalaunan ay nabubulok at nagiging ibang bagay. Mahirap ang pagbubuntis. Mahirap ang magbuntis ng kambal para sa kahit kanino. At pinahirapan ako nga anak ko sa buong 36 na linggo na dinala ko sila.
Naging malamig si Dante halos sa sandaling lumabas ang ikalawang linya sa pregnancy test. Sinabi ko sa sarili ko na takot lang iyon. Maraming lalaki ang natatakot sa pagiging bagong tatay. Gumawa akong nang mapalusot para sa mga gabing ginagabi siya sa opisina. Para sa cellphone na lagi niyang nakataop sa bawat mesa. Para sa pahinto niyang yakapin ako sa gabi. Buwan bago pa man ako lumaki, nang husto para hindi mayakap. May mga maliliit na senyales din. Yung mga tipong mapapansin mo lang ng malinaw kapag napilitan ka ng balikan ang maito sa ilalim ng mas maliwanag na ilaw. Huminto si Dante sa pagtatanong tungkol sa mga pangalan ng bata bandang ika-5 buwan. Huminto siya sa pahawak sa tiyan ko sa gabi para maramdaman ang sipa nila. O ang mahinang pagtawa kapag may naramdaman siya. Nagsimula siyang umuwi ng mas gabi. Laging may makatwirang palusot. Client dinner, deadline, farewell party ng katrabaho. Naniwala ako sa lahat dahil mas madaling maniwala sa kanya kaysa harapin ang katotohanan. Sana mas binigyan kong pansin ang isang babaeng nagnangalang Sabrina Velasco. Nagtrabaho si Sabrina sa kumpanya ni Dante. Isang marketing associate na may halakhak na umaling-gaunggaw sa buong opisina. At may ugaling mag-check-in lang sa asawa ko tuwing weekend. Habang ako ay abala sa pagpipintura ng nursery at pagod na pagod sa 3rd trimester. 2 beses ko siyang nakilala sa mga company event. Sa parehong pagkakataon, ipinakilala siya ni Dante sa parehong kaswal na paraan. Ito si Sabrina, nasa team ko siya. Ang uri ng pagpapakilala na ibinibigay ng isang lalaki kapag pinraktis na niya kung gaano ito dapat pakinggan na kaswal. Hindi ko pa alam nun. Gusto kong maging tutungkol diyan. Dahil hindi ito isang kwento kung saan ako ay isang magaling na detektif na pinaktakpi-takpi ang mga ebidensya mula sa simula. Isa akong buntis at pagod na babae na sinusubukang ayusin ang kwartong nga bata at patakbuhin ang isang kumpanya mula sa isang laptop na nakapatong sa manas kong matuhod. May makanakalitan ako. O marahil may bahagi ko na piniling huwag ng tingnan ng mabuti. Gaya ng pag-iwas mong hawakan ang isang pasa dahil alam mo na kung gaano ito kasakit. Dumating ang kambal 3 araw ng maaga sa gitna ng isang malakas na bagyo noong Martes. 11 oras ng paklalabor na umubos sa lakas ko. At nagiwan sa akin na may hawa na 2 napakaliit na tao na para sa isang pagod at punong luhang sandali ay ang tanging mahalagang bagay sa buong mundo. Naunang lumabas si Enzo, tahimik at mapakmasit kahit bagong silang. Sumunod si Eliana makalipas ang 4 na minuto. Galit na agad sa malamig na hangin na ospital. Ang iyak niya ay pumuno sa kwarto kaya napatawa ang isang nurse at sinabing siya ang magpapatakbo ang bahay pagdating ng 3 taong gulang. Binuhat silang 2 ni Dante. Umiyak siya, talagang umiyak. At sa isang sandali, hinayaan kong maniwala ang sarili ko na anumang distansya ang namagitan sa amin nung nagbubuntis ako. Ay magsasara na ngayon dahil nandito na ang mga anak namin, humihinga sa totoong mundo. Nagkamali ako. Nagsara ito sa loop lamang ng eksaktong 10 araw. Ang 10 araw ay hindi masyadong matagal. Kulang pa nga ito para matanggal ang pusot ng isang sanggol. Kulang pa para maalala ng katawan ng isang ina kung paano gumana ng walang maayos na tulog. Kulang pa para makabuo ng anumang routine kasama ang 2 sanggol na kailangang pakainin kada 2 oras, araw at gabi. Pero sapat na pala iyon para tapusin ni Dante at ng nanay niya ang pagpaplano sa susunod na mangyayari. Napansin ko ang pagbabago sa 7 araw. Nagsimulang pumunta si Consuelo sa bahay araw-araw. Lahing may palusot, nagdadalang sabaw, tinitignan ang maapo niya. Tumatambay sa kusina kasama si Dante at nag-usap ng pabulong. Nabiglang tumitigil sa sandaling pumasok ako. Inisip ko na lang na baka excited lang siyang maging lola. At dahil sa pagod ko bilang bagong ina, baka nagiging praning lang ako. Sa 9 na araw, nakakita ako ng text sa shared family tablet na ginagamit namin para sa listahan ng bibilhin sa grocery. Isang mensahe mula kay Sabrina para kay Dante na nagsync sa mga device dahil sa isang careless setting na hindi namin naisipang i-check. Hindi ito diretsahan. Hindi na kailangan. Malapit na. Pakwala na siya. Di na natin kailangan magtago.
Nabasa ko yun habang nakatayo sa nursery ng alas 4 ng madaling araw. Tulog si Eliana sa balikat ko. Ang buong katawan ko ay biglang naging mas malamig pa kaysa sa kwarto. Wala na siya. Wala saan. Hindi ko pa lubos na naintindihan. Inisip ko sa gitnang puyat at kaba ko na baka ibig sabihin ay wala na sa kasal. Wala akong kaide-ideya. Hindi pa nun. Kung gaano kaliteral ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Kinompronta ko si Dante kinabukasan ng umaga. Tahimik, pagod, karga si Enzo habang pinapadede sa bote dahil wala nang may labas ang katawan ko. Sa puntong iyon, tinanong ko siya nang diretsahan kung sino si Sabrina sa kanya. Hindi niya ito itinanggi gayang gagawin ngang isang lalakeng na konsensya at humihingi ngang tawad. Hindi siya gumuho o nagmakaawa. Tiningnan niya ako na may halong ginhawa. Na parang nasabi ko na rin sa wakas ang bagay na naduwag siyang sabihin. Hindi na nagwo-work ito, Bianca, sabi niya. Matagal na. Tingin ko mas mabuti kung magiging toto na tayo ngayon bago pa maging mas komplikado ang lahat. Mas komplikado? Parang hindi pa sapat na komplikado ang 20 araw na sanggol na pinakamahalagang responsibilidad namin sa buhay. Gusto kong sabihin sa inyo na lumaban ako ng oras na iyon nang may apoy at galit. Pero ang totoo, nakaupo lang ako ron sa gulat at pananahimik. Karga ang anak namin. Habang ipinapaliwanag nga asawa ko sa isang kalmado at pinraktis na boses. Na sila, ni Sabrina, ay may relasyon na sa loob na halos 1 taon. Naplano na niya itong sabihin sa akin kapag umayos na ang lahat. At na sumasang-ayon ang nanay niya na mas mabuti para sa lahat kung kukuha muna ako ang oras para mag-isip sa ibang lugar. Sa ibang lugar. Na parang may nakahanda akong ibang lugar na pupuntahan. Na parang ang isang babaeng 10 araw pa lang nanganganak at may 2 sanggol ay may reserbang bahay na naghihintay lang. Akala nila wala. Iyon ang una nilang pakakamali. Dumating si Consuelo ng alas 6 ni gabi. Kunwari ay para tumulong sa mga bata. Kahit naiintindihan ko na noon na ang manggapagbisita niya ay hindi naman talaga para sa kambal. Pumasok siya sa pinto na may enerhiyang isang babaeng naghintay sa sandaling ito. Kailangan nating mag-usap, Bianca, sabi niya. Umupo siya sa sofa na parang siya ang may-ari ng bahay. Nasa totoo lang, sa pag-akala niya ay parang sa kanya nga, dahil hindi niya kailanman naisip na may ibang nagbayad nito bukod kay Dante. Hindi na pwede ang ganitong setup. Tinanong ko kung anong setup ang tinutukoy niya. Kahit alam ko na. Kayo ni Dante, sabi niya, sabay kumpas ng kamay na parang ang kasal namin ay isang nakakabwisit na piraso ngang muebles. Hindi na nagvo-work. Nakikita iyon nege lahat. At sa totoo lang, mas mabuti para sa mga bata na magkaroon ng stability ngayon kaysa lumaki sa isang bahay na punong tensyon. Niyakap ko ng mas mahigpit si Eliana at tinanong ko siya ng napakasimple kung saan niya inaasahang dadalhin ko ang stability na iyon. Gayong wala akong kamag-anak sa Maynila. Wala siyang alam na trabaho ko. At may 2 akong sanggol na kailangan ng pag-alaga 24 oras. Nugumit si Consuelo. Hindi iyon mabait ng ngiti. Gagawa kang paraan. Lagi ka namang nakakagawang paraan, di ba? Naktatrabaho diyan sa maliit mong kwarto. Ang paraan ngang pakasabi niya ngang maliit ay nagpatayo ngang balahibo ko. Nakasurbibe ka naman bago mo nakilala si Dante. Sigurado akong makakaya mo. Tiningnan ko si Dante na nakatayo malapit sa pinto ng kusina. Nakahalukip-kip, walang sinasabi. Hindi ako ipinagtatanggol. Hindi ipinagtatanggol ang karapatan ng maanchuchudurudu anak nanin sa isang maayos na bahay na ipinundar ng nanay nila gamit ang sarili niyang pera. Nakatayo lang siya ron. Hinahayaan ang nanay niyang tapusin ang kasal namin para sa kanya. Kapareho ngang pahayaan niya sa isang nurse na hawakan ang kamay ko habang nanganganak, ako habang nagche-check siya ngang cellphone. Iyon ang sandaling naintindihan ko na may nagbago ng permanente sa aming tatlo. At mabilis itong nagbago sa mga sumunod na oras. Hanggang sa umabot sa puntong, wala na kaming mababawi pa. Nangyari ito bago magalas 9 gabi. Umakyat ako sa taas para pakainin ang kambal. Pagod na ang utak ko para makapag-isip ng maayos. Nang makarinig ako ngang malalakas na boses sa ibaba.
Ang matinis at galing na boses ni Consuelo ay tumatagos sa saig. Ang mas mababang boses ni Dante na paminsan-minsan ay sumusubok pero nabibigong pigilan siya. Nang bumaba ako karga si Enzo, na sa wakas ay nakatulok sa dibdib ko, at si Eliana na nag-inarte sa kabilang braso ko. Nakatayo si Consuelo sa may pintuan. Hawak niya ang jacket ko, ang bag ko mula sa ospital, at isang salansan ng magamit ng bata. Mukhang siya na mismo ang nagimpake habang nasa taas ako. Tingin ko mas mabuti kung sa ibang lugar ka muna matulog ngayong gabi, sabi niya. Magpalemik Hanulo. Hayaan mong kami na ni Dante ang mag-ayos ng praktikal na detalye. Sinabi ko sa kanya na hindi ako alis sa sarili kong bahay ng alas 9 gabi. Kasama ang dalawang bagong silang nasanggol sa gitnang bagyo. Doon na nauwi sa sigaw ang boses niya na siyang simulang ang buong kwentong ito. Kunin mo ang mga anak mo at lumayas kayo. Tinignan ko si Dante. Talagang tiningnan ko siya ng diretso. Naghihintay. Totoong naghihintay. May isang maliit at tangang bahagi ko na umaasa pa rin na hahakbang siya at sasabihan ang nanay niya na tumigil. Nasasabihan akong umupo. Na aminin na anuman ang nasira sa aming dalawa. Hindi ibig sabihin nun ay nararapat itapon ang mga anak namin sa gitna ng bagyo. Hindi siya gumalaw. Nakatingin lang siya sa sahig at pagkatapos ay siya na mismo ang nagbukas ng pinto. Hindi ko na matandaan kung paano ako nagdesisyong maglakad palabas. Ang natatandaan ko lang ay ang pahampas ng lamig sa mukha ko, mas matalim kaysa sa anumang naramdaman ko sa loob ng maraming taon. At pagkatapos ay ang tunong pagsarangang pinto sa likod ko. Ang pag-click ng lock. Ang pakawalang mainit na ilaw sa likod ng salamin. Habang nakatayo ako sa driveway, karga ang dalawang umiyak na sanggol. Walang nagawa ang bukas kong jacket laban sa hanging tumatagos sa bawat puwang nito. Sa loob ng ilang segundo, hindi ako makagalaw. Nagpapagaling pa ang katawan ko mula sa panganganak. Bawat tahi sa loob ko ay sumisigaw, sa sakit sa simpleng pagtayo ko pa lang. At ang hangin ay tumagos sa manipis na duster ko na parang may personal na galit sa mga buto ko. Lumakas ang iyak ni Eliana, naging desperado at punong ng takot. At natatandaan kong idiniin ko ang mga labi ko sa tuktok ng ulo niya. Ibinubulong ang tanging bagay na naisip kong sabihin ng paulit-ulit. Kalahati para sa kanya, kalahati para sa sarili ko. Ayos lang tayo. Ayos lang tayo. Ayos lang tayo. Hindi pa ako naniniwala nun. Pero sinabi ko pa rin dahil hindi pwedeng mariningang isang sanggol ang kawalan ng pag-asa. At hindi pwedeng ipakita ng isang ina ang kahinaan niya. Kahit pakawalan ng pag-asa ang tanging totu sa dibdib niya. Lumingon ako ng isang beses sa bahay. Sa ilong balkonahe na kulay yinto sa gitna ng ulan. Sa anino ni Dante na lumalayo mula sa bintana. At may isang bagay sa loob ko na naging napakatahimik at napakapanatag. Gaya ng pagiging tahimik ang tubig bago ito tuluyang maging yelo. Natatandaan kong naisip ko na may kakaibang linaw na dumarating lang sa mga sandalingang matinding gulat. Akala nila ito na ang katapusan para sa akin. Wala silang kaide-ideya na ito pa lang ang simula. Hindi ako tumawag sa anumang shelter ng gabing iyon. Hindi ako tumawag sa isang kaibigan para magpasaklolo na umiyak sa pintuan nila. Ginawa ko ang isang bagay na hindi kailanman inakala Nina Consuelo at Dante na kaya kong gawin. Dahil ginugol nila ang 3 taon sa pag-akalang, isa lang akong babaeng walang may pagmamalaki. Tumawag ako sa emergency driver line ng kumpanya ko. Ang car service na ginagamit ng sarili kong kumpanya para sa mga late na meeting sa kliyente. At sa loob ng 11 minuto, isang itim na SUV ang pumarada sa driveway na yon. Ang assistant kong si Marisol ay nakapakbook ng kwarto sa isang hotel at may nakahanda ng may init na boteng gatas pagdating ko. Dahil naktext ako sa kanya sa sandaling humakbang ako paalis sa balkonaheng iyon at hindi naktanong si Marisol ang kahit ano ba ako siya nagsimulang tumawak. Gusto kong linawin ang isang bagay dito. Hindi ako kailanman naging mahirap. Hindi ako kailanman nawalan nag-aopsyon. Pinili ko lang salok ng 3 taon na huwag ibunyag ang buong katotohanan kung sino ako at kung ano ang itinayo ko. Dahil gusto kong isang kasal kung saan hindi ako pinapahalagahan dahil lang sa laman ng bank account ko. Ang pakpailing iyon ang naging dahilan para hindi ako makita ng malinaw ng 2 tao na malapit nang malaman kung sino talaga ang itinapon nila sa gitnang bagyo.
Pagsapit nga hating gabi, nakabalot sa isang hotel robe kasama ang kambal, na sa wakas ay kalmado na at natutulog sa isang hospital-grade basinet na laging nakastandby sa kumpanya ko para sa mga ganitong emergency. Binuksan ko ang laptop ko at ginawa ang isang bagay na iniwasan kong gawin sa loob ng 3 taon. Sinabi ko ang totoo. Ang unang tawag ay para sa abogado ko. Isang matalino at hindi natitinag na babae na nanyanggalang Attorney Patricia Ocampo. Siya ang humahawak sa makontratang ang kumpanya ko mula pa nung simula. Ipinaliwanag ko ang lahat. Ang bahay, ang ma-record ngang down payment sa ilalim ngang totong pangalan ko. Ang kasal, ang pambabae, ang paninigaw sa gitna ngang ulan. Nakinig si Patricia nang hindi sumasabat. At nang matapos ako, sinabi niya ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Bianca, pagmamay-ari mo ang 70% bahay na iyon sa pamamagitan ng madokumentadong transfer. Mayroong kang 3 taong bank statements na nagpapatunay ng sarili mong kita na higit pa sa kinita ni Dante kailanman. At mayroon kang text message na umaamin sa planadong panloloko na itinapat pa sa panganganak mo. Hindi ito komplikado. Magiging napakalinis na, laban na ito. Ang ikalawang tawag ay para sa PR director ng kumpanya ko. Isang bata at napakaloyal na babae na naknangalang Odessa Machalintal. 2 taon na siyang nakmamakaawa sa akin na ipaalam sa industriya na sina Riana Alcantara at Bianca Carpio ay isang tao lang. Magandang kwento ito, Bianca. Ilang beses na niyang sinabi. Magugustuhan ito ng tao. Gustong-gusto nilang malaman na ang tahimik na babae sa gilid ay siya palang nagpapatakbo ng buong kwarto. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, sinabihan ko siyang ilabas ang kwento. Hindi dahil sa paghihiganti. Gusto kong maging totoo sa motibo ko rito. Dahil ang makwento ng paganti ay mas masarap pakinggan kapag nakaugat sa katotohanan. Hindi ko ito ginagawa para sirain si Dante para lang makapanira. Ginagawa ko ito dahil naintindihan ko na sa wakas na ang pagtatago ang tagumpay ko ay hindi kailanman nakprotekta sa kasal ko. Pinrotektahan lang nito ang kakayahan ni na Dante at Consuelo na maliitin ako. At ang pagpapalit sa sarili, natututunan ko na ngayon, ay isang napakadelikadong bagay na ibigay sa mataong mababa na ang tingin sa iyo. May praktikal na dahilan din ang paglabas sa publiko. Isang bagay na hindi ko lubos na naisip hanggang sa buksan ito ni Odessa. Anumang kumpanya na kasing laki ng sa akin ay mayroong conflict of interest review. Tuwing ang pangalan ng isang founder ay nasasangkot sa legal o reputational na problema, bahagi ito ng routine risk management. Parehong proseso na ginagawa namin kung ang isang kliyente ay nasangkot sa investigasyon ng gobyerno. Kinuha ng team ni Odessa ang listahan ng aktibong kontrata sa loob ng linggong iyon. Sinuri ang bawat kliyente laban sa apelidong Perez bilang pag-ingat, wala nang iba. Doon namin ito nalaman. Ang business manager ni Consuelo ay pumirmang kontrata sa kumpanya ko halos 1 taon na ang nakalipas. Mula sa referral ng isa pang kliyente namin sa hospitality industry. Isang karaniwang paraan para makakuhang kontrata sa luxury design market na mas maliit at mas makakaunay kaysa sa inaakalang gataw. Walang sinuman sa paniko ang nakapansin nito noon. Dahil hindi ko personal na nirerepaso ang listahan ng mga kliyente sa ganoong karaming bilang, at pumirma ang manager ni Consuelo ng hindi, man lang niya tinatanong kung sino talaga ang nasa likod ng pangalan ng kumpanya. Ang mga sumunod na linggo ay gumalaw ng may bilis na hindi ko inasahan. Ang maingat na inilabas na artikel ni Odessa ay naipublish sa isang sikat na design magazine sa bansa. Ang tahimik at umiwas sa publiko na founder sa likod ng mga pinakasikat na residential interior sa buong Pilipinas ay mayroon na ngayong pangalan at mukha. At isang kwento tungkol sa pag-survive sa isang mabagyong gabi kung saan kinulong siya sa labas ng sarili niyang bahay. Hindi direktang pinangalanan sa article sina Dante o Consuelo, pero hindi na kailangan. Sinuman sa circle of friends nila na nakabasa nito ay nakaintindi agad. Kung sino ang tinutukoy na asawang nanloko at mapangkontrol na biyenan na isinulat sa maingat at aprobado nga abogadong masalita. Mabilis na kumilos si Patricia sa legal na aspeto. Kahit na ang mabilis sa family court ay nanganghulugan pa rin ng malinggo, hindi maaraw. Sa loob ngang 4 na araw,
nakakuha siyang temporary protection order na nagbibigay sa akin ng eksklusibong karapatan na gamitin ang bahay. Mabilis kumilos ang korte kapag may manasanggol na sangkot. At may dokumento ang isang magulang na nagpapatunay na pinalayas sila sa bahay ng walang kaligtasan o maayos na matutuluyan. Pero ang temporary order ay hindi pa pinal na desisyon. Ibinigay nito sa akin ang bahay at ang kapanatagan para sa kambal habang umusad ang kaso. Nainabot ng halos 2 buwan ng mga filing, financial disclosure at isang hearing, kung saan ang mismong masalita ni Dante noong gabing iyon ay binasa sa kanya ni Patricia ng mabagal ng 2 beses. Dahil ang titulo ngang bahay ay nagpapakita ngang dokumentado kong pinansyal na kontribisyon na mas malaki kaysa kay Dante. At dahil mahigpit ang batas natin pagdating sa mananay na may maliliit na anak na pinalayas ng walang laban mula sa sarili nilang bahay, nanatili ang temporary order sa buong paglilitis at kalaunan ay naging permanente. Saglit itong nilabanan ni Dante. Gamit ang uringang enerhiya na ipinapakita ng malalaking hindi pa kailanman kinailangang lumaban para sa kahit ano sa buong buhay nila, kaya hindi nila alam kung paano ito panindigan. Ikinatwiran ng abogado niya na ang bahay ay conjugal property. Kalmadong inilabas ni Patricia ang 3 taong bank records na nagpapakita ng sarili kong kontribisyon, kasama ang report ng isang forensic accountant na nagpapakita na sa parehong panahon ang kontribisyon ni Dante sa mga gastusin sa bahay ay patuloy na bumababa, habang ang hindi may paliwanag na pag-withdraw na kalaunan ay natunton sa isang inupahang apartment sa ilalim ng pangalan ni Sabrina Flasco ay patuloy na tumataas. Ang pambababay, na noong una ay pahiwatik lang, ay unti-unting lumabas sa pamamagitan ng mga financial record na iyon sa mga sumunod na linggo. Una sa report ng accountant, pagkatapos ay sa sariling testimonya ni Sabrina. Hanggang sa naging bahagi na itong opisyal na record ng kaso, gusto man nila o hindi. Ang reaksyon ni Consuelo sa lahat na ito ay nararapat ding mabanggit, dahil sinasabi nito ang lahat tungkol sa kung sino talaga siya sa likod ng malinis na imahe na ginugol niya ng 1 dekada para buuin. Hindi siya humingi ng tawad, hindi siya lumambot. Sa halip, sinubukan niyang impluwensyahan ang mga natitira sa social circle ng pamilya nila laban sa akin. Sinasabi sa sinumang makikinig na minanipula ko lang ang daan ko papasok sa pamilya nila, na itinago ko ang yaman ko na parang isang manloloko na may masamang balak. Maling-mali ang kalkulasyon niya. Dahil ng mga panahong iyon, ang kwentong kumakalat ay hindi tungkol sa isang manloloko. Ito ay tungkol sa isang inang itinapon sa gitna ng bagyo kasama ang mabagong silang nakambal. Dahil sa panloloko nga, asawa at kalupitang ng biyenan. At ang mga kliyente sa design industry, lumalabas na lubos na nagpapahalaga sa karakter ni kitaong nagdedesenyo ni Kikanil, 3 sa sariling resort ni Consuelo. Ang mismong mga negosyo na 1 dekada niyang pinilit isalba, ay kamakailan lang pumirma ng kontrata sa kumpanya ko para sa isang planong renovation na layuning iligtas ang bumabagsak na negosyo. Ang mismong kontrata na nakita ng team ni Odessa sa kanilang routine review. Hinayaan ko ang legal team ko na tahimik at propesyonal na gamitin ang standard morality clause ng kontrata. Sa mismong linggo na ang pambababay ni Dante ay naging bahagi ng public case record, kinansela ang mga kontrata para sa renovation. Ang maresort ni Consuelo na nalulunod na sa utang ay nawalan ng mismong pinansyal na salbabida na kinakatawan ng proyektong iyon. Hindi ako nakmayabang. Hindi ako nakpadala ng kahit isang mensahe. Hinayaan ko lang ang mga dokumento na magsalita, gaya ngang pahayaan niya nun sa isang isinarang pinto na magsalita para sa kanya. Walang nangyari sa mga ito nang walang kapalit sa akin. At tingin ko mahalagang sabihin iyon ng malinaw kaysa palitawing, isa itong malinis na tagumpay. Ilan sa mga kamag-anak ni Dante ay kumampi sa kanya sa publiko. Tinawag akong mapakwenta dahil sa paklalabas kong kwento. Sinasabing ginamit ko ang tagumpay ko laban sa isang lalaking sinusubukan lang mag-move on. Ilang mabotensyal na kliyente ang tahimik na umatras sa pakuha sa isang designer na ngayon ay sangkot sa isang magulong at pampublikong hiwalayan. Nag-aalala sa sarili nilang privacy kung maunay sila sa akin. Umabot ng napakalaki ang legal fees kaya nabawasan ang ipon na ilang taon kong binuo ng hindi ginagalaw.
At may mga gabi, napakarami sama ito, kung saan nakaupo akong gising na may umiyak na, sanggol sa makabilang gilid ko. At pakiramdam ko ay hindi ako isang babaeng nananalo sa kahit ano, kundi isang babae lang na sumusubok makasurvive sa isa na namang nakakapagod na oras ng laban na hindi ko naman hiningi. Nang matapos ang kaso para sa custody pagkatapos ng mga buwan ng pag-aasikaso, ibinigay sa akin ang buong kustodiya ng kambal. Ang visitation rights ni Dante ay nagsimula ng may mahigpit na bantay. Standard lang ito, paliwanag ni Patricia. Kapag nakikitang korte ang ganitong kawalan ng stability at kawalan ng routine sa pagitan ng isang ama at mga sanggol sa mga unang linggong buhay nila, anuman ang kasalanan. Hindi ito ginawa bilang parusa, kahit na tiyak na pakiramdam nito ay isang kahihinat ng ginawa niya. Sa sumunod na taong, abang gipatuloy na nagipapakita, si Dante Chinapos ang gimiga parenting classes na new to Zeni Korche. Unti-unting inalis ang requirement na may bantay siya. Hindi ako magpapanggap na hindi nito ginawang komplikado ang malinis at nakatuwang ending na sana ay gusto ko. Ang makipag-koparent sa lalaking sumira sa pamilya mo ay may sariling uring pagod. Isang pagod na hindi natatapos dahil lang tapos na ang kaso sa korte. Bumalik ako sa bahay nung simulang tag-araw. Ang parehong driveway kung saan ako minsan nakatayong giniginaw kasama ang dalawang bagong silang. Ngayon ay napapaligiran na ngang gaunang bulaklak na umusbong pagkatapos ng mabagyo. Tumayo ako roon ng matagal nung araw na makuha ko ulit ang mga susi. Nakakabit si Enzo sa dibdib ko, habang natutulog si Eliana sa stroller niya, at hinayaan ko ang sarili kong tuluyang umiyak. Hindi dahil sa lungkot sa pagkakataong ito, kundi dahil sa isang pakiramdam na mas malapit sa ginhawa. Nag-reach out din si Dante kalaunan, makalipas ang ilang buwan. Sa isang mensahe na mas parang galing sa isang lalaking nagluluksa sa nawala sa kanya, kaysa sa isang lalaking nakakaintindi kung bakit niya ito naiwala. Isinulat niya na hindi niya inasahang abot sa ganito ang lahat. Isinulat niya na hindi niya narealise kung gaano karami ang binalewala niya. Hindi ako sumagot ng may galit. Sumagot ako gamit ang ilang salita na mas toto kaysa sa anumang isinigaw ko sana sa kanya sa balkonaheng iyon. Binigyang kitang shopot na babala. Sinubukan niya ulit ilang linggo pagkatapos nun. Nagpakita siya ng walang pasabi sa labas ng opisina kung saan ako ngayon nagtatrabaho ng hayagan gamit ang sarili kong pangalan. Wala nang alias na pinagtataguan. Nakatayo siya roon sa parking lot, mukhang mas maliit kaysa sa natatandaan ko. At tahimik siyang nagtanong kung bakit hindi ko sinabi sa kanya ang totoo kung sino ako mula pa noong simula. Pinag-isipan ko ang tanong na iyon nang matagal bago ako sumagot. Dahil nararapat itong bigyan ng tapat na sagot kaysa sa isang masakit na salita. Sinabi ko sa iyo kung sino talaga ako, Dante, sabi ko. Nagdesisyon ka lang na ang isang babaeng walang gaanong pera ay mas madaling mahalin, kaysa sa isang babaeng hindi kailangan ang tulong mo para mabuhay. Hindi iyon naging sikreto ko. Sikreto mo iyon? Wala siyang may sagot doon. At tingin ko, hinding-hindi siya makakaroon na isasahot. Ang relasyon ni Sabrina at Dante mula sa naintindihan ko. Sa pamamagitan ng maliliit at hindi maiwasang koneksyon na ibinabahagi pa rin ng mabuhay namin dahil sa kambal, ay hindi rin nakaligtas sa mga nangyari. Nakakapagtaka talagang panorin ang isang relasyon na itinayo sa paglilihim. Na matuklasang ang paglilihim ay hindi nawawala kapag natapos na ang silbi nito. Naililipat lang ito sa kung sino ang mas madaling sisihin. Hindi kailanman uming kinatawad si Consuelo. Tumigil na rin akong maghintay na gawin niya iyon. May mga tao talagang likas na walang kakayahang aminin na ang daan na ginawa nila gamit ang sarili nilang makamay ay ang mismong daan na kalaunan ay nakbaon sa kanila. Narinig ko sa mga usap-usapan na hindi maiwasang makarating sa akin. Nakalaunan ay kinailangang ibenta ni Consuelo ang isa sa 3 resort para mabayaran ang utang na naiwan ng makansela ang kontratangang kumpanya ko at kinailangang i-restructure ang loan sa 2 pa para lang hindi sumunod sa nauna na panatili niyang buhay ang negosyo. Sa teknikal na usapan, kahit pa ayon sa parehong usap-usapan,
Nagsimulang bumagsak ang kalusugan niya sa ilalim nga stress ng panonot sa isang dekada ngang pag-ingat sa imahe na gumuho sa lublangang isang iglap. May naramdaman ako nang marinig ko iyon. Kahit hindi iyon tagumpay, hindi eksakto. Mas malapit ito sa tahimik at seryosong kasiyahan ng panonot sa kahihinatnan na sa wakas ay dumating sa isang pintuan na gumugol ngang maraming taon sa paniniwalang hindi nito kailanman kailangang pagbayaran ang kahit ano. Kahit alam kong ang kahihinatnan, tulad ng karamihan sa mga bagay, ay dumating ng magulo at hindi kumpleto kaysa sa isang malinis at pinal na parusa, hindi ko siya tinawagan. Hindi ako nakpadala ng mabulaklak at hindi rin ako nang husga. Hinayaan ko lang ang sitwasyon niya na manatili gaya ngang kung paano napilitang manatili ang sitwasyon ko sa driveway na iyon. Walang masisilungan, walang tutulong, at buong-buo na sa kanya para I survive. Sa ngayon, ang studio ko sa maliit na kwarto ay lumawak na sa isang buong opisina sa kabilang bahagi ng bahay. Ang mga pader ay puno ng mga fabric samples at blueprints. Ang dalawa kong anak ay sapat na ang laki ngayon para maglakat-lakat sa pagitan ng mga drafting tables. Habang matapang na sinusubukan ni Marisol na pigilan silang kainin ang mga sample ng tela. Si Enzo ay tahimik at mapakmasit, gayang sandaling ipinanganak siya. Si Eliana ay patuloy pa ring ipinapahayag ang maopinyon niya sa buong bahay sa sandaling may hindi siya magustuhan. At hindi ko kailanman sinubukang patayin ang apoy na iyon sa kanya. Ilang gabi, pagkatapos mapaliguan, mapakain at makatulog ng mahimbing ang kambal. Umupo akong mag-isa sa kwarto kung saan unang nag-ugat ang ikalawang yugto ng buhay ko at hinahayaan ko lang ang sarili kong huminga. Tahimik ang bahay sa paraang hindi kailanman nangyari nung mahuling buwan ng tensyon kasama si Dante. Ang lumang katahimikan na iyon ay tunong isang babaeng pinapaliit ang sarili para makasya sa ginhawa ng ibang tao. Ang katahimikang ito ay tunong isang babaeng sa wakas ay tumigil na sa pahingi ng tawad para sa laking buhay na itinayo niya. Madalas kong isipin ang gabing iyon. Hindi na kasama ang matalim na sakit na dala nito nun, kundi may isang kakaibang uri ng kalinawan. Tiningnan nina Consuelo at Dante ang isang babaeng may kargang dalawang bagong silang na sanggol sa gitnang bagyo. At nakita ang isang taong walang-wala. Nakita nila ang isang taong pwede nilang itapon ng walang kahihinatnan. Dahil napagdesisyonan na nila bago pa man ang gabing iyon kung gaano kababa ang halaga ko, maling-mali sila sa halos lahat ng mahalagang bagay. At ang lupang pinakbaunan nila sa akin ng gabing iyon ay naging mismong lugar kung saan ako sa wakas naktanim ng isang bagay na lumagong sapat ang tibay para malagpasan ang bawat solong bagay na inakala nilang pinoprotektahan nila. Kaya, ito ang palagi kong binabalikan at ang gusto kong itanong sa inyo ng direkta. Dahil tingin ko may sinasabi itong totutungkol sa kung gaano kadaling mapakamalan ng matao ang tahimik bilang mahina at ang simple bilang walang laman. Kung ang taong mahal mo ay nagdesisyong wala ka nang natitirang mawawala, hahayaan mo ba silang maniwala ron? O ipapakita mo sa kanila kung gaano sila kamali